So what's up? Magandang araw. Hindi, gabi na pala. Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So, andito ulit ako, linyada ng mamay. So, syempre, wala naman akong ibang gustong maitulong palagi sa inyo, kundi yung mga simpleng mga tips na sigurado ako makakatulong sa inyo. So, nandito ulit ako ngayong gabi upang sagutin ulit ang inyong mga katanungan. So, dito ko po kukunin lahat ng inyong mga katanungan na aking sasagutin para kahit papaano masuklian ko yung inyong suportang ibinibigay sa akin. Okay? Kaya sinasabi ko palagi sa inyong mga kamanok, sa mga interesado palagi na matuto, sa mga gustong may malaman tungkol sa pagmamanok, sana mag-subscribe kayo dito sa ating channel. Wala namang pong bayad mga kamanok by clicking the subscribe button at i-like nyo po yung video ito. Malaki na po yung tulong nun sa ating channel na ito. So, simulan na natin ang ating Q&A portion. Ayan. So, dahil mahal ko kayo, so ginagawa natin ito para makatulong sa inyo. So, syempre, ating i-include na rin ngayong gabi ang shoutout sa mga nagpapa-shoutout. So, unahin natin tong si Chuk Astorga. Ayan. So, iba talaga mag-explain ng mamay salamat sa tips. Lagi and God bless po, idol. So, mega shoutout po, Chooks Astorga. Mega shoutout din kay Julie Balesteros. Ayan. So, thank you for always commenting. Okay. So, ito galing kay Sergio Tamundong. Ayan. So, pwede na buba sa sisiw, idol, yung Levimin GK? Actually, pagka sa sisiw nyo po ibibigay ito, nihahalo po natin sa painom. Okay? Sa painom po ang way natin para ibigay sa ating mga alagang sisiw. So, konti lang muna. Okay? Pero advice ko, pagdating sa ating mga sisiw, ang ibigay nyo muna yung mga vitamins natin na nabibili sa merkado. Okay? Bahala na po kayo kung ano. Maraming vitamins dyan na napakaganda, napakaayos. Magkakaiba lang ang pangalan pero lahat ng yan makakatulong sa inyo. Ang advice ko lang pagdating sa pagbibigay ng vitamins, mga kamanok, make sure every 4 hours palitan nyo po yung vitamins. Kasi po, napapanis po yon. Hindi po pwede na sa umaga pagka nagtimpla kayo hanggang hapon na po tapos kinabukasan na lang kayo magbibigay ulit. Hindi po yung tama. Napapanis po at pag nainom po ng ating mga sisiw, yung mga painom na napanis na may vitamins o na may vitamina tayong inilagay dito, sigurado ako, magkakasakit ang ating mga alaga. Kaya advice ko mga kamanok, every 4 hours, palitan nyo po ang kanilang painom. It's either tubig man yan o vitamina, palitan nyo po. Lalo na sa ating mga sisiw. Okay? Okay. So, galing kay Louie Villanueva. Idol, pagdating ba sa paggagayak, pwede pa ba ang Jackie Oats hanggang sa last meal? Mga kamanok, last 3 days, wag na po kayong magsama ng Jackie Oats sa kanilang pagkain. Medyo mataas sa fiber ang Jackie Oats. Okay? So, lean muscle ang na-earn ng inyong mga manok. So, kung sa mismong araw, last 3 days, bibigyan nyo pa high in fiber to mga kamanok, baka po yung inyong mga manok, pag lumakad na ganyan, medyo masikip po yung silong. Okay? Pero sa observation ko naman mga kamanok, hindi naman po ganun sisikip. Okay pa rin naman, pero to make sure, wag nyo na pong samahan yung inyong feedings last 3 days ng fermented Jackie Oats. Okay? So, as long as nandun yung gana ng manok, as long as matakaw silang kumain, wala tayong magiging problema. Basta, alam nyo po kung gano'ng karami ang inyong ibibigay na pagkain, wala pong problema. Basta, konting tips lang sa pagbibigay ng pagkain sa ating mga manok. Huwag nyo pong isosobra sa 75% ng pagkain huwag niyo pong sosobrahan ng 75% yung dami ng pagkain na inyong ibibigay sa manok sa mismong araw. Yan lang sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo po pwedeng mag-full feeding sa mismong araw. Baka kasi mamaya mapaaga. Baka kasi mamaya, ibig sabihin is hindi tumama yung oras. Yung oras doon sa gusto nyong event na puntahan. Kaya mas maganda na yung medyo kulang para madali ang magdagdag. Mas mahirap mga kamanok kung masyadong marami ang kanilang kinain kaysa sa konti. Madali ang magdagdag, mahirap ang magbawas.
Okay? So, ulitin ko, kailangan yung gana, yung takaw ng manok sa pagkain, hindi mawawala sa last 3 days. Okay? Bago kayo pumunta sa inyong invitations. Okay? So, sana makatulong yan. Ito galing kay Rico Samudio. Ayan, mega shoutout idol. Tanong ko lang po, pwede po bang i-cross ang 5K sweaters na yellow fit sa lasak na tandang? Sana po mapansin, idol. Actually, mga kamano, pagdating sa breeding, wala pong tama at wala pong maling sistema dyan. Okay? So, ang breeding kasi mga kamanok, trial and error yan. Hindi mo po pwedeng sabihin na, itong ganitong linyada, dapat dito mo yan ipapasok. Itong ganitong linyada, hindi dapat sa ganyan. Hindi po pwede nating sabihin na tama yon at hindi rin naman po pwedeng sabihin mali yon. Lahat ng ating breeding styles, tama yan. As long as maayos yung mga aanakin, ayos yung resulta, mga healthy, maayos, okay? At talagang mga nagtatagumpay, wala pong problema dyan. Yun nga pong mga chop suey lines, di ba? Hindi nyo sinasadya. Ang dami na ng mga linyadang pumasok dyan, pero tingnan nyo, sila pa yung mga nagtatagumpay. Okay? Ibig sabihin, parang hula-hula lang ang linyada, pero nagtatagumpay pa rin. Kaya sabihin ko sa iyo, pagdating sa breeding, hindi ko po pwedeng sabihin hindi tama, at po pwedeng hindi ko rin sabihin na tama. Kasi nasa sayo yan. Trial and error, subukan mo. Kung gusto mo, yung mga kulay ng mga inanak, bakit hindi mo idiretso? Okay? Kung maayos naman, kung tatagumpay naman, bakit natin ititigil? 'Di ba? Kahit anong kulay pa 'yan. Pero kalimitan, ito ang kalimitan. Kalimitan ng mga breeders, ang kanilang mga kulay o mga linyadang ibinibreed is magkakalapit. Anong ibig ko sabihin? Uniform. Kung pula ang inahin, pula din ang tandang. Kung itim ang inahin, itim din ang tandang. Para maganda po ang kulay ng mga ilalabas. Para nandun po yung uniformity ng iyong mga ibibreeds. Okay? So, yun po ang kanilang patterns pagdating sa breeding. Pero yung 5K sweaters mo, sa lasak, walang problema dyan. As long as umingiti ka, masaya ka, healthy yung mga sisew, walang problema. Okay? So, next. Nasa na tayo? Okay. Sabi ni Dodge TV, sa dami na ng vlog mo about sa vitamins, baka mamaya din na alam ng tao kung ano ang ibibigay nilang vitamins. Actually, malinaw ko namang ipinaliliwanag sa inyo kung paano ini-apply yung mga vitamina at ano yung magagandang benefits na may tutulong nito sa inyong mga alaga. Okay? So, kung paano ito ibinibigay, sinasabi ko naman po lahat ng yan. Kasi nga, yung iba nagre-request kung paano daw po ito ibigay, paano daw po ito gamitin. So, binibigyan ko lang po ng linaw. Nasa sa inyo na yun, mga kamamay, mga kamanok, kung paano nyo po at kung ano po ang inyong pipiliin dyan. Kung ano po yung sa tingin nyo nakakatulong, dun po kayo. Okay? So, baka kasi yung iba, hindi alam kung paano ibigay. So, binibigyan po natin na tinutulungan natin yung mga newbie. Ayan. Mega shout out kay Junjun Batalonia. Ayan. So, from Quezon Province. Idol, thank you for watching. Ayan. So, ito naman galing kay Cyrus Art Esteban. Boss, paano ba ang tamang pagbibigay ng Red Gel Forte? Ano ba ang benefits nito sa ating mga alaga? Actually, ang benefits ng Red Gel Forte is iniiwasan niya na magkaroon ng stress and fatigues yung ating mga alaga. So sa madaling sabi, gusto niyang tulungan yung ating mga alagang mga manok na maalis po yung stress nila sa katawan. Yung fatigue, yung muscle pain, okay, pagdating sa kanilang workout and exercises, gusto po ng Red Gel Forte na hindi po ito makuha ng ating mga alaga. Okay? At the same time, yung muscle coordination ng ating mga alaga is maayos din po. Ano ba pag sinabing muscle coordination? Ibig sabihin, maganda po yung kalusugan ng muscle ng inyong mga manok. Kasi nga po, upon training, upon workout, upon exercises, yung kalamnan ng inyong mga manok is nagkakaroon ng stress, nagkakaroon ng body pains. So, kapag nagbibigay kayo ng Red Gel Forte, nakakatulong yan mga kamanok para ma-lessen yung stress
and muscle pain ng inyong mga alaga. So kaya po napakaganda nito. Anti-stress yan mga kamanok. At syempre, pinapaganda rin niya yung circulation ng dugo ng inyong mga alaga. So mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ang ating sasagutin kasi medyo humahaba na yung video. So gawa pa rin ulit ako ng mga video na ganito para sa ganoon naman, masagot natin yung mga katanungan ng ating mga subscribers. So kung ikaw, nagugustuhan mo yung paraan ko kung paano ako nag-share ng idea tungkol sa pagmamanok at kung may katanungan ka, ilagay mo lang yun sa comment section. Akong bahala sa iyong sagutin yan at liwanagin sa iyo. So for now, hanggang dito na lang muna mga kamanok. See you for our next vlog. Paalam.